Authorities have come up with an anti-phishing tool to combat text scams targeting e-wallet users. At para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orsio. Minsan ka na bang nakatanggap ng text message na parang legit na mula sa bangko? Dumarami ang nabibiktima ng ganyang pambubudol. Bagay na tinututukan na raw ngayon ng gobyerno at mga eksperto. Hassle-free para sa marami ang paggamit ng digital banking sa iba't ibang transaksyon online. Pero sinasamantala rin ito ng mga scammer. Ang isang user nga na ito ng online banking na Maya, na-scam at nawalan umano ng tumataginting na 400,000 pesos. Ang siste, nakatanggap siya ng text message na mukhang galing sa Maya. Kalakip niyan ang link na kanya raw klinik. Yun pala ay dumiretso ito sa website ng mga hacker. Nagagawa nila gamit ang illegal na cell towers na ginagaya ang pangalan ng mga lehitimong kumpanya. Ang tawag dyan, phishing, at layo niyang nakawin ang data ng users. Giit naman ng Maya, hindi sila kailanman nagpapadala ng text messages na may link. Kaya ang DICT Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC nakikipag-ugnayan ngayon sa mga cybersecurity experts mula De La Salle College of St. Benilde. Ang goal nila, makabuo ng contra-scam tool para sa mobile phone. What if the government can have a better tool to protect them online? We're trying to address the issue of hijacking, phishing, phishing. Kasi these are the first part before you become a full-blown online victim of financial crime, identity theft. Pinangungunahan ng mga eksperto mula College of St. Benilde ang proyektong anti-phishing tool na tinatawag na Behavioral Biometrics and Content Analysis, a multi-pronged machine learning approach to thwarting SMS phishing. Pinondohan ang research and development ng proyekto ng 15 milyong piso ng DOST. Layunin daw nito na makabuo ng machine na pwedeng magamit ng mga telecommunication companies para mabilis nang mabisto kung ang natanggap bang text message ay peke at ang goal ay para lang makapang-scam. Our intention is to create the engine. Kasi the individual tools on the user side, ang pwedeng mangyari is nag-a-alert na lang siya. Pwede namin ilagay yan sa with Globe or Smart, no? We can partner with them and then put this tool on all users para maawa-warn ka agad, no? Pagkakataon na rin daw ito para magkaroon ng sariling teknolohiya ang bansa na makakatulong sa cybersecurity. Karaniwan daw kasi ng ginagamit ng gobyerno, binibili pa ang cybersecurity tool abroad. So ang maganda dyan is a country-level solution. Hindi siya yung bibilhin mo pa. No? Gagawin natin to para sa bansa at pag na-implement to, lahat ng tao na nandito sa Pilipinas, kahit may mga foreigner gumamit ng SMS dito, we will be able to protect everyone. Nilalagari na ng DICT na matapos ang proyektong ito. Posible raw kasi na dumami pa ang mga scammers lalo na sa panahon ng pangangampanya. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita.